Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto nyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Zamboanga. Gumawa na rin ito ng mga independent films at ABP, audiovisual presentation, at may photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com o tumawag sa 9925480. Marami pong salamat. Kaya natin to. Ay, hello! Magandang hapon po sa inyong lahat mga kaibigan. Kamusta ba kayo sa mga oras na ito? At na naman po tayo sa ating palatuntunan ng Radio Mindanao. Dito po yan sa Himpiang Malagas. RVND Triple X the best. Ayaw namin ng sulod. Ayaw namin ng do. Ayaw namin ng number 1 dahil napakarami po sila nagsiksikan sa number 1. Mas lalong ayaw namin sa number 2. Ang RPND Triple X ay the best. Oh yeah. Ano mga kaibigan, saan man kayo sulog ng mundo? Nasa bahay man kayo, nasa opisina man kayo, nasa dagat man kayo, nasa laot man kayo, nasa palengke, or nasa bukid man kayo, or driving along with your car. English yun, ha? Welcome sa ating palatuntunan ng Radio Mindanao. Ito po inyong lingkod, si Abdel Diesel. Samahan niyo kami hanggang alas 3. Sa isa pang pagtatanghal ng ating palatuntunan. Ginalulungkot po natin na hindi natin makapiling ang ating idol sa habong ito. Dahil busy po, hindi yata naubos yung kanyang isang banyerang tambon na binenta niya kahapon. At hindi naman bulok yata eh. Dahil nilagyan po niya ng ice, nilagyan po niya ng yelo. Hanggang ngayon ay nandun pa rin sa palengke mga kaibigan. Kawawa naman yung ating idol ano po, no? Sa kagustuhan po niya ng kumita para matustusan ang kanyang na dapat natustusan ay nag-sideline po mga kaibigan. Yun, nagbebenta ng isda. Kaya pagdating dito kahapon mga kaibigan, amoy isda. Malansong isda. Anyway, sa ating idol na si Alas Sinto, saan ka man naroon, kung dalang ka man sa palengke o kaya umuwi na, halika na ka, baka naubos na yung binenta mong tamban dyan, pero maligo ka muna. Dahil mga ngamoy tamban itong studio natin. But anyway, ano bang ginagawa ng ating angkor man si Alan Sinto ay magandang hapon diyan sa inyo, sa punan yung mga pamilya. Ito ba yung lingkod si Abdel Diza? Inanyayahan namin kayo na makinig hanggang alas 3 sa isa pang pagtatanghal na natin palatuntunan ng Radio Mindanao. Siyempre kasama natin ang ating co-pilot, ang ating technical director na si Raymond. Diyan sa lungsod ng Zamboanga, magandang hapon po. Balita ko ay may nag-text sa atin, napakainit daw diyan. Talagang mainit dito po rin sa amin ay talagang mainit na mainit mga kaibigan. At babala po sa mga naglalakad diyan sa daan o masyadong exposed sa init na araw ay magdala po kayo ng payong o sombrero. At uminom po tayo ng maraming water. Nang sa ganoon na hindi po tayo ma-dehydrate. At hindi lida malipong-lipong mga kaigsulan pagkahumanan na hantod nga ma-heat stroke pa tayo. Sambuanga, Sibugay Province, maayong hapon kaninyong tanan sa may ginabuhat nato karong adlaw.
O bisag asa mong dapit karon, naman mo sa inyong tugkaran na inyong tagsa-tagsang panimalay. Naaman sa bukid, sa dagat. Nagunsa mas dagat. Tanong kagaragar ba? Ang uban na masul. Ang uban nagdinamita. Alam, masakpan gani mo sa pulis. Masakpan gani mo sa mga kapgo diya. Masakpan gani mo sa mga bantay dagat diya. Ako na rin nag-text diri sa mga. Oy, wala daw bantay dagat diya. Mao nga ni Ami diri nagbomba. Nagdinamita. O naama mo sa inyong mga opisina. O asa mamong dapit, sang piton na mo kamong maminaw sa atong tulumanon. Kay arang damo mga chismis nga among iba abot diha sa inyo, mga parente. Labi na dyan diha sa Bunga del Norte kung sa gayo ng atong signal diha. Lipay ganin sa Bunga del Sur kay kusog daw kayong signal diha sa Dieter Fox. Kani nga arpian mga kaisunan, ngayon silang the best. Kung kamo gani mahimong looking good, feel good, do good, eto na. Tangkilikin po ninyo, huwag ninyong kaligtaan. At mas lalong kung gusto niyong magiging pogi, ugaling makinig sa ating palatuntunan ang Radio Mindanao. Dito po lang sa ating himpilan na the best, among the best. RPND Triple X. At binabatin po natin ang entire province ng Basilan. Magandang hapon po sa inyong lahat. Kamusta po kayo sa mga oras na ito? Naaway, nasa mabuti po tayong kalagayan. Damigyan sa Lamdo, Sabdon, Halupasog, entire province Halupasog, Matanog, Makusog, in signals in RP and Beautiful like the West. Labi-labi na to doon kan Governor na to, Governor Toto Tan. Salam do anong kayo mo gawa. Iban na si mga kaluwal ka na doon hayan. Iban na si mga raayat niyo. Mula-mula nagmaan ka mo kaulungan sinalob sa mga nawadala. Magmaan sumambuin ka man niyo. Tanto na sa Diyos sa mabuti kauman sa wab nagmuhod-muhod kuno in Governor Toto Tan sinamon hikal sanang ikalanyod ikasambo sin Lupasug. Ganun pa rin magandang hapon po diyan sa barangay diyan sa lalawigan po ng Basilan. Ay, tapos na po yung Basilan, no? Nabati na natin diyan sa Sambanda yan, diyan sa Tawi-Tawi. Ayan, magandang hapon po diyan sa inyo. At kayang-kaya po ang lakas ng arrive ng RPND Triple X dyan sa Sabah, Malaysia. Salamat pagi, orang-orang Philippines. Orang-orang Malaysia. Pati diyan, balik po tayo dito sa Pilipinas mga kaibigan dyan sa Johnson. Kamusta po kayo ating mga kababayan diyan? Meron po tayong isang sandali makalipas ang alas 2 ng hapon. Okay, ano ba ito mga kaibigan? Umpisa ng ating balita. Ay nako. Isang tao ay hinimas-himas po ang bumper ng isang
dalaginding. Inggit kayo? Isang dalaginding ang nag-file ng sexual harassment laban. Hindi laban sa pulis, ha? Pumunta po siya sa police station laban sa isang customer ng isang kainan nung nakaraang Martes. Diyan po yan sa lungsod ng Zamboanga. Itong si Justin, ganda ng pangalan ng mga kaibigan, 17 taong gulang, 17-year-old, single, never been kissed, never been touched. Ay, natas na pala siya, no? Nor total damage. Ibig sabihin, malinis na malinis. Loko itong tao na ito, no? Isang lalaki ang nanghipo ng kanyang bumper. Ano ba ito naman? Diyan po yan sa sitio Sinurupan, Barangay Licomos, diyan sa lungsod ng Zamboanga. Ayon po sa kanya, siya po'y minolestya ng kanyang customer na nagkilalang si... Ayaw na natin banggitin ang pangalan, mga kaibigan, 20 years old, taga-Tampalan, Isabela City, Basilan Province. Ayon sa investigasyon na pagalaman, alas 8:45 ng umaga, habang itong dalaginding ay busy attending to the customers sa isang karinderya, Alinan Sangale Fishing Port, nung itong suspect ay magkanong nainom ko, iyan, nagain ko, ne? Nag-request ng kanyang bill. Binigay naman ng girl yung bill sa suspect. Pagkatapos ay nako, hinawakan, hinipo kagad ang kanyang bumper at saka yun. Ay, nagkakamanyagin mo, bastos. Weh! Dapat yung mga ganyan huliin, ikulong, ilagay dun sa mga preso na naghihingasing sa kagutuman ng laman. Balita po natin, mga kaibigan, isang doktor patay, 15 doctors at narase sugatan sa aksidente. Naku, diyan sa Tagum City. Diyan po sa Davao, mga kaibigan. Patay po ang isang doktor habang sugatan ng 15 pang iba sa pagkadisgrasya ng kanilang sinasakyang van sa Tagum City, Davao del Norte, kanina umaga. Ayon po sa source ng Mindanao Examiner, ay talagang ganyan ang aksidente, mga kaibigan. Talagang kahit ano ang pag-iingat po natin pag ang aksidente ay darating, talagang hindi maiwasan po, mga kaibigan. Ano po, no? Kinumpirma ng mga doktor ang pagkamatay ni Doktora Brigida Claro, head ng internal medicine ng Baguio General Hospital and Medical Center at taga Nangalisan, Tuba, Benguet. Ay, nako. Sabi pa niya na sugatan na tutupang mga doktor at 12 NARS kung saan isa sa mga ito ay nasa critical na kalagayan. Napagalaman de nasa Davao ang mga nasabing medical team upang magsagawa sana ng medical mission. Kawawa naman, mga kaibigan.
Ang ulat niyan, ang sanhi niyan mga kaibigan ay nag-overshot tumano ang nasabing van na papunta sana sa Davao Regional Hospital matapos itong mag-overtake sa iba pang mga sasakyan. Nangyari ang insidente sa National Highway ng Barangay Kunukutan, Tagum City. At siyempre, dinala ang mga sugatan sa Medical Mission Group Hospital sa Tagum. Isa po ang patay sang doktor. At iba pang mga sugatan, mga naras, mga kaibigan. Ang China daw mga kaibigan ay handang tulungan ang mga mangingisdang Pinoy. Yan. Wag kang tingnan po natin mga kaibigan, nanda daw tulungan ng mga Chino ang mga mangingisdang Pinoy. Kumakailan lang mga kaibigan, medyo yata pinalis ng ayon sa kanila isang barko daw na gray. So ibig sabihin pag gray ang kulay ng barko na yan ay Navy yan. Pinaputukan pa daw sila at huwag kang sabihin umalis kayo rito. Andang po daw magbigay ng tulong in China sa mga mangingisdang dumaranas ng problema sa bahagi ng West Philippine Sea. Ayon kay Foreign Affairs of People's Government of Guangdong Province, Deputy Director General Lu Jun, na may mga mangingisdang Pinoy na silang natulungan na naabutan ng sama ng panahon sa lugar. Oo nga naman. Ay, siyempre, tao rin yun di ba? At kahit na sinasabi ninyo ay talagang sa kanila na yung dyan, malapit dyan sa West Philippine Sea, pero tumutulong pa rin sila pagdating sa may mga problema pong mga Pinoy. Hindi lang mga Pinoy, pati yung mga ibang mangingisda dyan ng ibang bansa. Siyempre, kung nangangailangan ka ng tulong, dahil sa laki ng alon, hindi na makaahon ang kanilang bangka. And dagdag pa nito na bilang humanitarian consideration ay tinutulungan nila ang mga ito na ligtas na makabalik sa bansa. So in return naman mga kaibigan, nagpasalamat naman si AFP spokesman Brigadier General Restituto Padilla sa pinabot na tulong ng bansa. Ayan ba sinasabi natin mga kaibigan? Aking mga kaibigan, kayo pa rin ay nakikinig sa ating palatuntunan ang Radio Mindanao. Now, galing po nating magbasa ng Mindanao Examiner at ang sirkulasyon po nito mga kaibigan ay yan sa sa lungsod ng Zamboanga at mga karatig bayan dito sa Cebu mayroon sa yung sinasabi nilang Eastern Mindanao, lalong-lalo po dito sa Western Mindanao, Cebu at Manila at sa ARMM mga kaibigan. Kaya itong Mindanao Examiner, the regional newspaper,
ay talagang kompleto po sa mga balita. At pagdating po dito sa mga bilihan ng mga pahayagan, yan dyan sa mga newsstand ay kung minsan hindi mo na maabutan na wala ng issue nitong Mindanao Examiner. Ubus na ubus mga kaibigan dahil gusto po malaman ng mga kababayan po natin, lalong-lalo na po yung mga malalayong lugar dyan sa Visayas at Luzon. Dahil may mga kababayan po tayong nandiriyan sa mga taga Mindanao, nandiriyan sa Luzon at Visayas. Ang gusto po nilang malaman kung ano mo yung mga balita, mga kaganapan na nagaganap dito sa atin dito sa Mindanao. Kaya pagdating kaagad ng the regional newspaper, itong Mindanao Examiner ay hurot dayon mga kaigsunan. Sa anong Martes ay nagdagdag po sila ng kopya ng 15,000 copies nitong Mindanao Examiner dahil marami pa pong humihirit. Marami pang humihirit yung mga hindi nakabili dahil gusto po nilang magbasa ng magbasa. At isa na rito, gusto nilang idikit sa kanilang mga dingding dyan, sa kanilang mga tahanan, itong litrato ng ating presidente. Talagang gwapong-gwapo po ang ating presidente. Ano po? Na nakalagay rito dito sa Time Magazine, the world's most influential person. Tapos halos buong page ng Mindanao Examiner ay litrato po ng ating presidente, mga kaibigan. Ano po? So mga ka-DDS, ay magandang hapon diyan sa inyo. Isama nyo kami bilang ka-DDS ninyo. Duterte's die-hard supporter. Aking mga kaibigan, kayo pa rin ay nakikinig sa ating palatuntunan ng Radio Mindanao. Mga kaibigan, tungkol pa rin ito kay yung pulis na isang opisyal ng pulis sangkot diyan sa mga abusayab diyan sa Bohol. At umaasa po ang mismong regional director ng Police Regional Office 5 na sana hindi totoo. Na sana hindi totoo ang relasyon ni Police Superintendent Maria Cristina Nobleza sa isang miyembro ng Abu Sayyaf Group or ASG. Sinabi nito na sa kabila ng naglalabasang mga balita hinggil sa relasyon umano ni Nobleza kay Renerio Dongon, miyembro ng ASG, patuloy pa rin umaasang opisyal na hindi ito totoo. Ay na siyempre, intelligence officer po itong si Police Superintendent Maria Cristina Nobleza ay nagkunwari rin itong Abu Sayyaf. Baka siya ay DPA, Deep Penetration Agent. Kaya umingon silang kung
ikaw ay nandoon sa mga paniki, ay kailangan magmukha ka ring paniki. Kung anong ginagawa ng paniki, paniki ka rin. Kung sila ay natutulog ng pabaligtad, matutulog ka rin ng pabaligtad. Kung napunta ka naman doon sa mga kalabaw, ay magugali ka rin kalabaw. Yan ang DPI. Ayon kay Buena Fe, nakasama niya si Nobleza noong junior officer pa lamang ito at naka-assign sa PNP Camarines Sur Crime Laboratory. Aminado po ang regional director na isang magaling na pulis, si Nobleza, lalo na sa pagdating sa kanyang mga trabaho. Ngunit posibleng nagbago niya ang Bicolanang Police Colonel sa pagdaan ng panahon. Ay, naku, we have more on this. Makalagpas ang mga ilang paalaala. Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto niyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Zamboanga. Gumawa na rin ito ng mga independent films at ABP, audiovisual presentation, at may photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com o tumawag sa 9925480. Marami pong salamat. Kaya natin to. RPN Radio Philippines Network. Radyo Ronda. Triple X Zamboanga. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Mga kaibigan, ang oras po natin ay alas 2:30 na po. At kayo ay nakikinig pa rin sa ating palatuntunan ng Radio Mindanao. Abdel Dizzo pa rin ang inyong makakasama, ang inyong makapiling sa araw na ito. Tulad na nasabi natin kanina na hindi po naubos ang kanyang dalawang banyerang tamban na binenta niya dyan sa palengke. Baka mamayang hapon pa maubos ang kanyang tamban. Kawawa naman. 2,000 lang kasi sahod nun eh. Kaya nag-sideline. Buti nila nag-sideline siya nung isang araw nung naglinis ng bodega ng Inchik. 500 lang na binigay sa kanya. Ay, nego. Ay, salam daron kan Sara Saluan. Ewan na siya na Mr. niya Mugsan Saluan. Diyan sa bayo, kaibigan. Gusto sana nating makausap ang ating buting mayor diyan dahil sa kasamaang palad. Ilang beses na po tayo nag-attempt na tawagan siya. Makibalitan tayo sa kanya. Ngunit wala daw siya. Sabi niya. Hindi, sabi ng mga tao diyan sa kanyang opisina. Hayaan mo rin mahuli din natin si Mayor. At magkausap, makipag-chismis tayo sa kanya. Diba? Kumustahin po natin ang payaw kung ano bang nangyari, anong mga development dyan sa payaw. Kumusta na po ang peace and order yan? Kumusta na po ang daan dyan na lubak-lubak kahit kalabaw mo ay mahiyang dumaan? Now, siyempre, tungkol pa rin ito kay Nobleza, mga kaibigan, tiniyak naman ni Buena Fe na dadaan sa due process or sinasabi nilang pantay na investigasyon at kinakaharap na kontrobersya ni Nobleza.
And nabatid na nakasama ni Buenafe ang naturang police colonel nung inimbestigahan pala nila ang manhon or ano ito? Manhon murder case sa Barangay Concepcion Grande sa lungsod ng Naga. Ay sana ay hindi totoo yung mga alegasyon, yung mga pinagdududahan natin, pinagsuspetsahan natin na mayroon ka-boyfriend niya itong si Dungon na isang membro po ng Abu Sayyaf. At hindi totoo ay nirescue po niya ang mga kasamahan nito. At pag yan ay napatunayan mga kaibigan, naku, disgrasya kang bata ka. Ay matcha-charge ka po ng treason. Pagtataksil sa bayan, dapat sagutin. Ay, hindi maganda in times of war talagang firing squad yung mga ganyan. Yung mutiny, yung treason. Nako, isang magsasaka po mga kaibigan ang nalunod sa ilog dahil hinabol po siya ng bubuyog. Sa kanyang pag-iwas mga kaibigan, takbo ng takbo hanggang ito'y mahulog sa ilog. Hindi yan dito doon yan sa Luzon mga kaibigan baka may magaganap dito din doon sa Mindanao, wag naman sana. Sa pag-iwas po niya sa pag-atake ng mga bubuyog. Naku, patay. Patay ang isang lalaki matapos malunod sa ilog na malapit sa Maon Mabilag dahil sa manoy pag-iwas sa mga umaataking bubuyog sa bayan ng Ilocos Norte. Wala po siyang asawa. Isang magsasaka. Ayon po sa investigasyon ng mga pulis mga kaibigan, habang daw ang biktima ay nangunguha ng bilagot. Bilagot or pekkan. Ano ba ito? Kasama ang isang kaibigan ay biglang umatake ang napakaraming bubuyog. Mayroon po siyang kasamahan, ngunit subukan sanang sagipin ang kasamahan ng biktima. Ngunit sa dami ng mga bubuyog ay nagsitakbuhan palayo. Baka hindi naman siguro marunong itong namatay na magsasaka. Dahil kung marunong ka lang lumangoy, sumisid ka pa ilalim, doon ka magtago sa ilalim, yan yung bubuyog dyan. Bakit marunong ba yung lumangoy yung bubuyog na yan? Pero hanggang siguro ay sumisid po ito siguro itong magsasaka. Pag-ahon po niya, nandun na naman yung bubuyog, hindi umalis. And nabatid ng balikan ng mga kasamang ng biktima ay nakitang nalunod na itong biktima mga kaibigan dahil sumanoy pagtatago nito sa tubig upang hindi atakihin ng mga bubuyog. Ayan ang sinasabi ko. Siguro sumisid ito. Pagsisid niya, ahon naman niya, andun na naman bubuyog, kagatin na naman niya sa mukha, sa ilong, sa tenga, sa mata o saan ba? Talagang itong mga bubuyog. Ay, magdala kayo ng moskitero. Habang kayo dyan ay sa bundok.
aking mga kaibigan, kayo pa rin ay nakikinig sa ating palatuntunan ang Radio Mindanao. Yung aktibidad dyan sa ASEAN Summit ay pangalawang araw na po ito mga kaibigan. Yung mga aktibidad ngayong araw dyan sa ASEAN Summit ay pangalawang araw na po ito. And kabilang aktibidad ang nagpapatuloy ngayon ukol sa ASEAN Summit 2017. Pati na ang related events at iba pang mga kaganapan. Sa PICC ay abalang-abala na ang mga opisyal na kalahok sa preparatory meetings habang mamayang gabi ay may welcome dinner naman para sa foreign ministers ng mga kalahok na bansa. Nandiriyan po ngayon yung mga leader ng bansa, iba't ibang bansa dito sa Asia mga kaibigan. And nasabay din sa mga aktibidad ang state visit ni Sultan Hassan al-Bolkiah. Hindi tayo tinext ni Hassan al-Bolkiah mga kaibigan ng Brunei, kaya matinding seguridad ang pinairal ngayon sa lungsod ng Maynila. May mga aktibidad ngayong araw na ito, no? Ilang mga aktibidad sa araw na ito. Ang ASEAN Senior Officials Preparatory Meeting, PIMP Yaga, Brunei, Darussalam, Indonesia, Malaysia, the Philippines, East Asian or ASEAN Growth Area, Senior Officials Preparatory Meeting, siyempre yung welcome dinner for ASEAN Foreign Ministers, the Blue Leaf Filipinas, at yung state visit of His Majesty Sultan Hassan al-Bolkiah of Brunei. At siyempre, ang ating mga kapulisan at sundalo ay talagang mahigpit ang seguridad dyan sa PICC. Kung saan ginanap ang ASEAN Summit. Oras po natin mga kaibigan ay ganap ng 17 sandali bago sasabit ang alas 3 ng hapon. Ano po, mainit pa rin dyan sa labas mga kaibigan. Ugaliin po natin palagi tayo mag-inom ng tubig. Tubig. At ugaliin din nating magbili ng Mindanao Examiner. Advertise with us.
bumili kayo niyan mga kaibigan. At mayroong isang gusto nyo pong bumili ng isang sasakyan. Naku, bagong-bago. Kitang-kita ko ito. Bago na, mura pa mga kaibigan. 780,000 lang. Pero negotiable lang. Isa pong Toyota Fortuner GV look. A big and powerful D4D diesel engine. Very, very economical. 4x2 Autotronic 2006 model. Low mileage, MP3 player, stereo radio, wide view rear mirror, 3M tent, roof rails, all new tires, tools, spare key, carpeted interior, leather seats, aircon, rear aircon, chrome accessories, very good condition. Owner's manual booklet and the service card. Complete papers. Open deed of sale. So i-text lang po ang broker. Eto po, kung gusto po ninyong bumili, tingnan po ninyo. At tawagan po ninyo ito o kaya i-text ninyo ang numero na ito. 0995-5203-358. Ayan, kuha na po niyo. Isang beses pa. 0995-5202-358. Okay, text na. At negotiable po ito mga kaibigan. Negotiable pa sa halagang 780,000. Depende po yan sa may-ari ang inyong pag-uusapan. Bumili po tayo ng Mindanao Examiner mga kaibigan. Wala lang po yan, 10 piso lang po yan, di ba? Eto po, mayroon pang tips nito ni Dr. Willie Ong. Halimbawa, masakit ba ang inyong likod? Anong gagawin? Kung minsan masakit po ating likod, bakit kaya? Alamin po natin. Ayon pa kay Dr. Willie Ong, ang sakit sa likod at balakang ay nararamdaman ng halos lahat ng tao. Oo nga, no? Kung ikaw ay sobra sa timbang, kung ikaw ay mataba-taba, may problema sa likod tulad ng scoliosis or hindi nag-ehersisyo. Nag-ehersisyo. Ayan, nabubulol tayo. Di ba may exercise dong? Kinala may exercise na kada buntag o kada gabi ba? Mas maaga mong itong maramdaman. Kaya yung mga mataba-daba, ay magbawas-bawas naman kayo ng timbang. At yung mga hindi nag-exercise, mag-umpisa na po tayong mag-exercise. Mag-exercise. Ayan, para hindi po magkasakit ang ating likod at ang ating balakang. Ang kadalasang dahilan ng pagsakit sa likod ay ang muscle strain or sprain o yung sakit ng kalamnan.
para bang napilay ang likod. Ang sanin nito ay ang pagkapuwersa sa muscle sa likod dahil sa 1. Unang-una, maling posisyon sa pagtulog. Ikalawa, maling pagupo, nakakuba. Pangatlo, maling pagbubuhat, nakayuko kung magbubuhat o nagbuhat ng sobrang bigat. At ang pangapat, sobra sa timbang, tawatsoy. At panglima, pagkaedad, arthritis. So, kung medyo tiguang-guwang na mga kaigsunan, na rayuma man sa una, nga nung nahimo mo sa arthritis. Pag pobre daw rayuma, pag dato arthritis. So, na mga kaigsunan, 5, no? 5. So, anong gagawin natin? Anong gagawin natin kung nakaramdam tayo ng ganon? Kung ganon mga ginagawa natin na puro mali, kung sa may atong buhaton mga kaigsunan, ayan, unang-una, tangkilikin po natin ang Mindanao Examiner. Upang mabasa po ninyo, upang malaman po ninyo yung sinasabi ni Uncle Aldel. Kung masakit ang inyong likod, ano ang gagawin? Yan po ang payo ni Dr. Willie Ong. Ano? Ano ang ating gagawin? Kung ikaw ay mataba? Pati si Mister ay na-discourage? Pati ang inyong mga boyfriend ay na-discourage? O ikaw ba naman lalaki ay malaking tiyan? Sobrang sa katawan? Lumalaki ang inyong bil-bil? Kailangan, simple lang, kailangan magpapayat. Ay, nagod ka. Magpakayog ka mo rin na Kaya tawain daan sa rahiwan si Mr. niya muksan saluan doon payo yun. Pero sila, payat-payat lang na sila dong. Dili kayo sila tambok. Kaya sige man sila exercise. Labi na dyan sa gabi. Labi na yan. Komedya na ha. Sama mo, kaingon mo nga si Uncle. Si Uncle Disa, kuan. Lahi po ng iya ha. Kung ikaw sobra sa timbang, kailangang magpapayat. Hindi kasi kaya ng likod mo ang bigat ng iyong tiyan. Dahil sa bigat ng tiyan, hindi kaya ng ating likod. Kaya ang mangyari, sumasakit ang ating likod. So, anong gagawin mo? Mag-exercise, magpapayat mo kayo. Maumaga man, matanghali man. Kung hindi kayo makapag-exercise sa umaga o sa tanghali, mag-exercise kayo sa gabi. Ay naku mga kaibigan, bumili nga tayo ng Mindanao Examiner para malaman po ninyo kung bukas o kaya ay bukas nga pala mga kaibigan ang ating bigyan natin daan ang ating isa din sa ating sponsor ang Sabilal Mugtarin. Mayroon silang programa rin bukas. That's Friday. Anyway, isa pa yun anong gagawin po natin? Yun po ang payo ni Dr. Willie Ong. Isa pa rin yan, anong gagawin natin kung tayo ay mataba? Kung sumasakit ang ating likod, ano po ang ating gagawin? Well mga kaibigan, kinakapos na po tayo ng oras. Hanggang dito na lang ating balatuntunan.
ang Radio Mindanao. Sa ngalan po ng ating angkor naman, ang ating idol na si Al Jacinto. Hindi pa siguro naubos ang kanyang binebentang tamban dyan sa palengke. At ayan nyo baka Lunes ay makapiling natin ang ating idol. Of course, sa ngalan po ng ating station manager na si Philip ay... At siyempre ang ating technical director sa hapong nito, si Raymond. At binabatin natin ng magandang hapon ang ating mga kasamahan diyan sa Transmitter site. Sa mga nakikinig sa mga oras dito, magandang hapon muli sa inyo. Ito po ang inyong lingkod na si Aldel Lisa, nagsasabing mag-ingat po tayo and may God bless us always. We love you. Bye-bye and take care.